Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sa video ito, tatalakayin natin ang mga bagay na nakita natin sa bookstores tulad ng mga school supplies, mga ballpen, mga papel. Sa video ito, magbibigay tayo ng mga halimbawa at mga pangalan ng mga bagay na yon. Halimbawa, ang panulat na ito. Ano ang panulat sa Arabic? Ang panulat sa Arabic ay qalam, qalam, o kaya tinatawag na galam. It's either qalam or galam. May dalawang panulat tayong ginagamit. Ito ay ang lapis at saka ang ballpen. Uunahin natin ang lapis. Ang lapis sa Arabic ay qalam rasas, or in Saudi dialect, galam rasas. Halimbawa, inutusan ka, jib li qalam rasas, or jib li galam rasas. Sa formal na Arabic or formal Arabic, ginagamit nila ay qalam. Sa Saudi dialect naman, pinopronounce nila ito ng galam. Imbis na ka, ga. Sa Arabic Fusha or formal Arabic ay ka, qalam. Sa Saudi dialect ay galam. Ang susunod ay ang ballpen. Ang ballpen sa Arabic ay qalam hebr, qalam hebr, or galam hebr. Hindi na ako magbibigay ng example dito or halimbawa kasi katulad din siya sa qalam rasas, dun sa lapis. Ang pagkakaiba lang nila is ito is qalam hebr, yun is qalam rasas, pencil, at ito ay ballpen. Ang pangalawang bagay ay ang aklat. Ang aklat o book ay tinatawag nilang kitab. Kitab. Halimbawa, umutos ako, inutusan kita, ruh jibli kitab. Ruh jibli kitab. Go get me a book. Halimbawa, higit sa isa yung tinutukoy na aklat o kaya libro. So, ang plural ng book ay kutub. Ang plural ng kitab ay kutub. Singular is kitab. Ang plural ay kutub. Higit sa isa. At ang susunod ay ang notebook. Ang notebook sa Arabic ay tinatawag nilang daftar. Daftar. Halimbawa, الدفتر حط فوق الكتاب. الدفتر حط فوق الكتاب. Kung nakatulong sa iyo ang video ito, pa-share ako para makatulong din sa iba, and please do subscribe na rin. Thank you. Bye-bye. Maasalama.